Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So dito po sa likod makikita nyo ang solar power upgrade natin dito po sa bahay. Marami pong nagtatanong po sa channel natin kung paano ba lagyan ng pilot light indicator ang solar to Meralco. So ang gamit natin upgrade, wala po tayong indicator. Pero nakita ko na mas importante po, lagyan natin ng pilot light indicator. Kasi itong solar upgrade natin dito, wala po itong pilot indicator light. So, kumbaga, tinitingnan lang natin kung okay ba yung flowing system natin. Pero mas nakita ko, mas maganda kung mayroong pilot light indicator. Para sakali pong magka-aberya po ang solar system natin, madali natin makita doon sa indicator kung naka-solar pa ba ang gamit natin o naka-Meralco. Kaya ngayon po mga lods, papakita ko po sa inyo yung mga gamit, kung ano ba yung gagamitin natin para makabuo tayo ng pilot light indicator dito po sa solar to Meralco. Dalawa lang po ang kailangan natin. Ito na po para makabuo tayo ng pilot light indicator. So dito po, ito yung tinatawag na power relay. Ang power relay dito mga lods ay naka 14 pin. Makita mo, 7 dito at saka 7 dito. 4, 3, 4, 3. Naka 220 po ang coil na gamit dito mga lods. Tapos itong pilot light indicator natin, ang bibilhin mo dito mga lods ay naka 220 ang pilot light natin. Dalawa lang. So depende po sa inyo kung anong gusto nyo na kulay. Pero itong dito sa atin, naka green ang kulay. Ang green ilalagay natin sa solar. Tapos yung red para doon sa Meralco. So, napakasimple lang mga lods kasi dalawa lang. Ito lang kailangan natin para makabuo tayo ng power pilot light indicator. Saka, ito po, standard po ito mga lods. Kung naka-upgrade ang gamit mo sa solar power inverter mo sa bahay, no problem. Kayang-kaya mo itong ilagay. Tapos, para mas lalo po niyong masundan, meron po akong diagram dito. Simple may diagram. So, ito po ang diagram. So, kukunin muna natin ito para mas lalo pong masundan. Yan. So, ang diagram natin mga lods, kapareho lang po ito sa 8 pin. Pero ito, nadagdagan. 14 pin. Makita mo dito, 7 dito na terminal, 7 din dito sa taas. So, 14 terminal po ang kailangan mo dito para makabuo ka ng pilot light indicator. Tapos, ang block diagram, para mas lalo pong masundan, makikita nyo, ganun pa rin po ito sa 8 pin. Kung makikita nyo dito, pakita ko muna dito sa baba. Dito may makikita ka dito na tatlo. Ito, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Tapos butas. Ay, butas po yung circle butas. So, dito po makikita mo sa 2, 3. Dito sa baba, 2 at saka 3. Yan po ang line 1, line 2 na 220. Ibig sabihin doon mga lods. So, supplyan mo ito ng 220 volts para mag-activate po ang power relay. Yan. Tapos, kung makita mo sa diagram, dito sa taas at saka dito rin sa taas, dito, tatanggalin ko din lang ito para mas makita ng mayos. Yan. So, dito sa taas at dito sa taas mga lod, itong 4 at itong 4, naka normally close, normally open yan. Makita doon sa diagram, diyan at saka dito, normally open. Nakabukas po ang linya dyan. Putol. Dito at saka dito. Pero kung doon na sa baba, ditong tatlo dito sa baba, at dito po sa taas, dito, at dito sa baba, normally close. So makikita sa diagram, dito, at saka doon sa dulo, normally close. Ibig sabihin, dugtong yan dito, at saka dito mga loads. Tapos hindi yan magdugtong pag hindi mo ilagay yung tinanggal natin na itong coil sa power relay. So yan, ang power relay hindi pwedeng mabaliktad. Kung titingnan mo ang butas, dalawa dito sa harapan. So, dalawa, ito, at saka ito. Diyan mo isaksak. Magbabago po ang connection dito. Magbabago yung connection pag nasupplyan po ito ng 220 volts. Pag walang supply, naka-normally open sa taas. Tapos sa baba, naka-normally close kapag walang supply. Pero pag meron ng supply, baliktad yan. Yung close dito, magiging open. Itong open, magiging close mga lods. Tapos, pakita natin kung ano yung connection kasi dito ko na lang nilagay para mas lalo nyo masundan mga lods. So, dito po,
makikita mo, dito po, dito sa connection natin, dito, at saka dito, diyan natin ilalagay ang pilot light natin, mga lods. Yan, nakaganyan, pilot light. Yung pilot light natin, diyan po ang para sa Meralco. Ang kulay po dito, ilalagay mo natin, Meralco. Ang pilot natin diyan, kulay red. Ang pilot light natin na indicator. Yan, makikita. Yan ang pilot light. Ibig sabihin diyan, mga lods, dito at saka dito, terminal yan para sa pilot light. Ang kulay red. Ito, may terminal po ito. Makikita mo dalawa. Ito at saka ito, dalawa. Itataping mo lang dito at saka dito, mga lods. Yan, makikita. So, next natin, ang terminal naman dito po sa baba. Ito, sundan mo. Ito at saka ito, mga lods. Ito naman ang terminal natin ay para po ito sa Meralco na linya po, mga lods. So, lagay ko na ito, Meralco. Oh. Ibig sabihin doon, ito po ang L1 at ito naman ang L2. Naka 220 volts po ito, mga lods. So, saan nakatapping ang Meralco? Siyempre, kahit sa outlet mo ilagay, pwede na. Okay. Yan ang connection. Ibig sabihin doon, ito at saka ito, dito sa baba, yan po ay para sa Meralco. Makikita yan sa diagram, mga lods. O, dito, dito. Tapos, yung zero, makita mo, butas yan, mga lods. Butas. So, para sa Meralco, sa solar tayo. So, dito naman sa solar, mga lods, dito sa taas, so, pagkita mo na natin. So, ang para sa solar natin, mga lods, dito yan, mga lods. Ito. Ayan. Tapos, dito nakalagay yung bulb. So, tawagin natin itong solar. Tapos, kulay green. Oh, yan. Ibig sabihin dito, mga lods, nasa taas, ito, at saka ito. Diyan mo itatapping ang pilot light na kulay green. Napakadaling sundan, mga lods. Tingnan mo. Dito ka lang at saka dito. Sa baba, dito, at saka dito. Ito yung terminal sa solar po. Ito, mga lods, solar. So, ito yung L1 naman at ito naman yung L2. So, ang solar, saan naman po ito itatapping? So, ipakita ko muna ito. Saan nakalukit? Ito at saka ito lang, mga lod. Nasa taas yan. Oh. Dito sa baba naman ang supply. Sa taas, ito. So, dito at saka dito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dito mo yun itatap sa solar. Saan sa solar? Ito po, galing po ito sa power inverter output mo, mga lods. Kung naka-off-grid ka, dyan mo itatapping ang 220 na para sa supply dito sa power inverter. So, kung makikita mo sa diagram, yun na po, mga lods. Meron ka ng pilot indicator. So, ang gagawin natin ngayon, isusupply na natin, itatapping natin kung paano natin itapping. So, makikita mo dyan. So, step by step tayo. Uunahin natin doon sa Meralco. Yung Meralco pilot light green. So, dito lang nakatap, mga lod. Dito at saka dito, sa baba lang. So, ipakita ko sa inyo. Kulay red. Ito kulay red. So, ang tapping, makita mo dito at saka dito. Naka 220 volts po ang pilot light. So, meron ako nakalimutan para mas excited po kayo. Magkano ba ang power relay na ganito? Power relay kasama po ito, mga lods. Hindi po umabot sa 100 pesos. Nasa 90 plus lang. Tapos, ang pilot light dito, 50 pesos, mga lods. Pakitingin na lang po doon sa description natin sa baba. Nilagay ko din doon. Meron pa akong ipakita po sa inyo kasi ilalagay naman natin ito doon sa solar power natin doon sa system. Gagamit tayo ng utility box para mas madali pong mailagay. Tapos, ang pagbutas po, madali lang kasi may butas naman ito. Tatanggalin mo lang itong dito na natitira para may pasok mo itong pilot light natin.
So gagamit po tayo ng utility box kasi mas maganda po itong madali pong ilagay doon sa system natin at madaling makita natin. So wala tayong gagawin, ilalagay natin sa butas itong pilot indicator natin. So tatanggalin mo muna yung lock screw dito mga lods. Yan. Tapos ipasok, napakadali lang ipasok. Kung dito mo kasi hindi mo tatanggalin, hindi makapasok. Ayan. So kailangan tanggalin mo itong natitira. So dito tinanggal ko na. So ipasok natin. Yan. Tapos lagyan mo ng itong lock screw natin mga lods. So kailangan naka-lock screw muna sa utility. Ang mangyari dito, huwag mo munang lagyan ng wire. Mahirapan ka kapag ilagay mo ang wire, hindi mo mailagay itong lock. So dapat wala mo ng wire. Ilalagay mo muna ito sa utility box bago mo lagyan ng wire. So para ito sa Meralco, yung green naman natin mga lods, dito sa kabila para makita natin, yan. So yan mga lods, napakasimple lang. So meron na tayong pang indicator, tapos wiringan natin. So may butas naman dito para madali siyang ma-screw. So yan po mga lods, nalagay na natin yung wiring sa Meralco at saka sa solar. So ang next natin gagawin, itatapping natin dito sa power relay. So napakadali mo lang sundan mga lods. Kung makikita mo dito sa diagram, dito at saka dito sa baba, yung dalawa po dito sa baba. So kahit makabaliktad kasi naka 220 naman ang linya, walang polarity po ito mga lods kasi naka-AC ang gamit. Meralco green, so madali lang. Ito red. Ang paglalagay simple, susundin mo lang dito at saka dito. Kahit po magkabaliktad kasi 220 naman ang gamit natin. So ilalagay natin. Okay, so yan po mga lods, nalagay na natin. So kita yon, ha? Doon yung dalawa para ito sa Meralco. So next tayo dito, makita mo dito sa taas, makita mo dalawa. Dito sa taas ang dalawa. So kahit mabaliktad mga lods, okay lang. So yan po mga lods, nataping na natin yung connection. Yan, makikita nyo ba? Yung dalawa dito, yung sa solar, yung sa Meralco. Then, tapos dito sa baba, dito, yung para sa solar kulay green. So, yan po ang tapping, makikita ba? So ang next natin, dito na tayo sa baba. So dito, sa taas, dito, ang Meralco na 220, dito natin ilagay. Yan, nilagyan ko ng, yan makita ba? Nilagyan natin ng Meralco para makita nyo, Meralco. Saan nakatapping? Napakadaling sundan mga lods. Dito lang sa taas, dito, at saka dito. Yan, makita ba? So tapping na natin. Itong linya para po ito sa Meralco. So pwede mo isaksak dyan sa outlet kung gusto mo sa 220 sa utility grid. Next natin, dito po. So dito po sa solar natin, dito sa 220, dito makita ko muna, dito sa baba na 220, sa solar yan, nakatapping. So ilalagay natin para mas lalo yung masundan mga lods, ang connection. So itong, dito sa baba, dito 220, sa solar po, ito mga lods, yan, solar. 220, galing sa power inverter sa output. So kung titingnan mo dito, sa L1, L2, galing din sa solar. So mas baka, pwede mo na lang i-direct para hindi na magasto sa wire. So gagawin natin, i-jumper natin ang wire dyan. Kasi nga, solar naman dito. So jumper lang. So ang gagawin natin, itatapping mo lang siya dito mga lods. Paano i-jumper mo? Itong screw dito, screw. I-jumper mo nakaganon. Tapos pangalawa, ganon rin. Ilagay mo ang jumper dyan. Yan. So ibig sabihin dyan mga lods, maglalagay tayo ng wire dito at ilalagay mo siya dito. Jumper tayo kasi pareho namang solar ang linya na kukunan. So, i-jumper na lang natin dyan sa baba mga lods. Dito, dito, at saka dito, dito. So, jumper tayo. So, gagamit tayo ng maliit na wire. Yan, maliit lang po mga lods. So, dito natin siya ilalagay. Okay, makita ba? O, yan mga lods. Naka-jumper. Next, dito tayo, padababa. Yan. Nalagay na natin ang jumper sa baba, mga lods. Ang jumper natin dyan sa baba.
siyempre, last na natin ito, yung supply sa solar. Sa baba, kailangan ng katulad dito na terminal. So, magko-connection po dyan sa baba. Nakakonektado yung jumper. So, pagkita ko muna sa inyo yung wire. Ito po, mga load, nakalagay. Solar. Yan po, solar. Dito yan ang tapping sa baba. Ito yung sa baba, makita mo, ito yung coil supply para sa power relay. Kasama dyan dito sa solar kasi solar naman ang connection. Kasama yan dito. So, ilalagay natin siya dito sa ilalim, yung solar. So, nilagyan natin ng marking para hindi kayo malito mga loads na ang konektado yan sa solar. Okay mga loads, tapos, yan, makita ba? Nakatapping na yung jumper at saka yung terminal sa solar. So, wala. Okay, ibig sabihin ito mga loads. Tapos na po ang connection natin. Pwede na natin ito subukan. So, nakaganon. Yan. So, dito mo ko na ipakita para makita nyo po. Yan. So, dito ko na lang ilagay para mas masundan. So, ang gagawin natin, for demo purpose lang po ito dito ngayon, na itong solar natin, nakatap sa power inverter. Pagpalagay natin, nakatapin siya sa solar inverter. Tapos, pag isaksak natin ito ngayon mga lods, automatic na iilaw itong green. Kasi nga sabi natin, naka-activate po ang power inverter natin. So, titingnan nyo. Kasi ito, isasaksak natin sa power inverter. Ito mga lods, ipagpalagay lang natin. Okay. So, saksak natin sa power inverter kung iilaw ba ang kulay green. So, for demo purpose, pakita ko naman sa inyo yung outlet natin. Outlet. Pero ang actual nito, nasa power inverter nakatap. So, sabihin natin na naka-energize yung power inverter. So, isaksak natin. Medyo nakalimutan ko na. Okay. Okay, yan. So, sabihin natin na mayroong nakasaksak, naka-energize ang power inverter natin. Okay. Yan. Umilaw. Ibig sabihin nito ngayon, naka-power inverter, solar power ang gamit natin. Naka-indicator light po yan dito mga lods. Makita mo, naka-indicator light. Yan. So, ibig sabihin yan, gumagamit tayo ng solar po dito mga lods. Pagpalagay natin, solar. Sabihin na lang natin na naka-cut off o nag-low voltage disconnect po dito sa solar natin. So, titingnan nyo. Ibig kong sabihin, isa-shut off na natin itong solar natin kung anong mangyari. Kung transfer ba itong indicator doon sa Meralco natin. So, isa-shut off muna natin yung power inverter. Okay. Mga lods, ito na po ang ibig kong sabihin. Kapag bumaba po ang LVD module natin sa 12 volts, pagbaba po sa low voltage na po, sa 12 volts na po ang battery natin, pagpalagay natin, lilipat po sa Meralco kasi masashut off po ang power inverter natin. Sa mga newbie, kung anong ibig kong sabihin sa LVD, o pakiclick dito mga lods, para malaman mo kung ano yung function sa LVD, kung bakit nasashut off po ito. Tapos, kapag tumaas naman po ang karga sa solar natin, sabihin natin naka-HVD o naka-reconnect po ang LVD natin. So, anong mangyayari? Sabihin na lang natin, tumaas, nakakarga sa solar panel ang LVD sa reconnect. Anong mangyayari? Ayan. So, ibig sabihin niya mga lods, nakabalik na po siya sa solar po ang gamit. So, ang ibig ko lang ipakita dito mga lods, ito lang po ang function na pwede mong gamitin, na pwede kang makabuo ng solar to Meralco na indicator. So, mga lods, ipapakita ko muna po sa inyo po yung function na ginagamit natin dito sa power relay para makita nyo. Pero ito, for demo purpose lang po ito, kung paano siya nagpa-function. Pero sa actual ito, nakatapping po talaga ito sa power inverter at doon sa utility grid natin. So for demo purpose, pakita ko sa inyo itong outlet na sinaksak natin. Yung sinasabi ko na kapag nakasaksak po ang power o supply dito sa power relay, nagbabago po ang connection. Yung sinabi ko sa inyo na kapag wala akong supply, naka-normally open po sa taas. Pag mayroong supply na papasok dito sa power relay, mag-change po itong dalawa.
itong normally open, magiging close. Ito naman, magiging normally open. So, para makita nyo mga lods, tatanggalin ko muna. Unahin natin ang Meralco. Yan ang Meralco. Nakatapping sa 220 utility grid. Example, ito, ilalagay natin kasi 220. 220. So, naka-normally close po kasi dyan sa taas. Kaya, direct, dalawang linya, itong 220, papalo doon. Kaya, masupplyan yung pilot light. Kaya po siya iilaw mga lods. So, ibig sabihin, walang 220 na pumasok doon sa coil. Kaya, normally close. Pero, kapag isaksak natin ito, masusupplyan po itong coil dito, mag-transfer po ito, magiging open itong normally close. Ito namang normally open, mag-normally close. Pinakita ko lang yung basic function po dito mga lods. O, isaksak natin sa 220. O, yan. Lilipat yan. Kaya kung sa actual dito, na nakatapping ito sa power inverter, yun ang mangyayari. Kapag naka-LVD o cut-off po ang supply, walang 220, papalo yun doon sa, balik siya doon sa normally close. Kaya kung tatanggalin natin itong supply sa 220, balik siya doon sa normally close dito, makita ang diagram. Tapos pag may supply, dito sa kabila. So yun, ang pinaka-basic po na paraan. Tapos, ilalagay na natin para mas actual. Mas maganda tingnan kung naka-actual. So mga lods, ito na po. Dito natin ilalagay yung pilot indicator light natin. So pakita ko sa inyo yung ginawa natin. O, yan. So ang gagawin natin, ilalagay natin dyan. Dito natin ilagay mga lods. Tapos, ang mga connection, walang problema. Pakita nyo, naka-solar. Ito naman yung Meralco. Tapos ang gamit natin, naka 365. Kasi medyo makulimlim po dito mga lods. Tapos 3 araw na hindi lumalabas. Masyadong makulimlim po dito sa amin sa Mindanao, sa Iligan City. So naka-harvest lang tayo ng almost 348. Medyo mahina. So okay na rin yun kasi makulimlim, hindi maganda po. So ngayon gagawin natin mga lods, ilalagay natin doon itong bagong indicator light na gagamitin natin. Tapos lalagyan natin ito ng DIN rail. Kasi baka mabasag kung mag-screw ka dito. Mas maganda may DIN rail. Ilalagay natin mga lods. So dito lang natin, isaksak natin itong power relay. Yan. Kabit. Tapos iscrewan natin itong indicator light natin dito mga lods. Utility box. So ang mix natin, napaka-simple lang. So yung nakikita nyo dito na wire. So sa demo, pinakita ko yung red na solar, di ba? Sabi natin solar. Tapos ito, Meralco. So kung makikita nyo dito sa baba, meron tayong solar. Ang solar po dito, mga lods, galing yan dito sa output sa power inverter natin, off-grid. Dito yan, galing. So yun ang solar. Tapos ito ng Meralco, galing yan sa utility grid natin sa panel board. So naglalagay lang tayo dito ng circuit breaker. So napaka-simple. Itatapping natin dito sa solar. Pero ito ngayon, naka-solar po ito. So, hindi naman pwedeng i-direct natin. Live yun, makurente o, makan tayo. Pwede natin i-shut off. Pero pag shut off ito, itong to 77 na gamit natin, lilipat po ito mga lods sa Meralco. So, gagawin natin, i-off natin. So, no problem, lilipat yan. So, i-off muna natin ang solar. Ito, wala na. Wala na, zero na. Bayad na tayo doon. Kasi nga, tinapon natin sa Meralco. Meralco yun, gamit ron. So, itapping natin. Okay, yan. Natapping na natin mga lods. So, pwede na natin ibalik sa solar mga lods. So, ang gagawin natin, is-switch on natin ang solar para makabalik yun. Kasi bayad tayo doon, Meralco. So, is-switch on natin ang solar. Yan, nag-indicate. So, meron akong time relay dito mga lods. So, 10 seconds. Paglipat yan, makapapasok yung load dito. So, 2.9, yun ang para sa supply sa power relay at saka sa timer. So, papalo yan. So, yan po ang gamit natin ngayon. Nakabalik na tayo sa solar. So, 169. Tapos, pakita ba, indicator, uy, medyo taas ko yung camera natin. Yan, okay. Kulay green, naka-solar, ibig sabihin, naka-solar. So, itong natira, ito yung para sa Meralco. Ito, makita naman, itatapin natin yan dito. So, ang next natin, naka-solar naman tayo.
pwede nating i-off ang Meralco kasi solar naman gamit natin. So 168 po ang nagamit natin sa solar. So off natin itong Meralco. No problem kasi solar naman gamit natin. Yung tapping natin. So nakalagay na dyan ang Meralco. So ang Meralco natin, so adjust ko muna ito para makita. Okay. So mga lods, ipakita pa natin yung isa pa, yung basic function na ibig kong sabihin na kapag dumadrop po sa 12 volts ang LVD natin, makakat off po yan dito sa solar. So kapag nakakat off po siya, ano mangyari? So pakita natin, i-shout off pa natin ang solar. So yan po, nagbalik po dun sa Meralco ang indicator natin. Tapos kapag bumalik po sa solar, sabihin natin naka-reconnect na ang LVD natin sa reconnect, i-switch on natin ito. Yan, balik na po sa connection ang solar natin. Pero ito, dumaan po ito sa power relay po ito sa akin. Ito, pinakita ko lang yung standard na connection. Itong connection natin dito mga lods, hindi ka makabuo ng pilot light indicator kapag hindi mo ginamitan ng LVD module, ang ganito na design na naka-command o sabihin natin gumamit ka ng SSR o yung high power relay na magka-cut off po dito sa 220 natin sa power inverter. Dapat meron kang cut off sa LVD para doon sa 220. Yun ang basic function. Pero itong sa atin mga lods, ang tinuturo ko lang dito yung basic, pero ito kasi nga iba yung design ko. May sarili po tayong ITS na design. Ang sa akin, pinadaan ko dito sa power relay ang 220. So ang mangyari po sa atin, kasi nga meron pong gumagaya po sa program natin katulad ng ITS na ganito. Yung connection ko dito sa solar, pag dito ko nagagamitin po mga lods, i-transfer ko na sa power relay kasi iba yung design. Yung ipinakita ko lang dito sa solar sa Meralco, yung basic connection kung maglalagay ka. Pero itong sa akin, nakadesign po kasi sa ITS na ganito. So, ang connection niya sa solar, dito ko pinadaan sa power relay. Yun ang design. Kasi nga, para makita po sa mga kaludi natin na in case po na gumaya po kayo ng ganito, ang supply ko sa solar, pinadaan ko sa power relay. So, para makita sa mga kalods, i-off ko muna itong solar natin. Balik sa Meralco. Tatanggalin natin itong connection niya sa solar. Idaan ko dito sa power relay. Pero yung supply dito sa power relay, galing po siya dito mga lods. Kung makita mo itong wire dito, pumasok po siya dito. Pero dito ko ipadadaan sa ilalim sa power relay. Yun ang design natin para in case po na bababa po ito, makakatop niya yung relay. Kasama dito sa supply natin sa 220. So ang nangyari, naka-off ito, tatanggalin ko itong supply sa 220, ipadaan ko dito sa power relay na naka 220 dito sa ilalim. Okay, so natanggal na natin mga lods. So ang mangyari dito ngayon, dito ko siya ilalagay dito sa power relay dito mga lods. So dadaan po yan dito ang supply sa 220. Yan, makikita mo dito. So naka-off naman dito. So okay lang na itatabing ko. So kung makikita mo yung wiring ko dito, dumaan po yan dito mga lods. Yan. Yung 220 ko, pinadaan ko sa power relay. So yung demo purpose natin, direct dito. Pero sa akin, dumaan sa power relay kasi naka-design sa ITS. So dito natin yan ilagay sa baba. So naka-off naman ng solar. So walang voltage. Itatapping natin dyan mga lods. Natapping na natin. So ang indicator natin dumaan sa power relay sa ganitong klaseng ITS. So i-switch on natin para makita nyo. So yan po, bumalik na sa solar. So nag-counting pa yan dito mga lods. Ang design natin, 10 seconds. Saka transfer yan, 10 seconds. So hindi pa naka-transfer. Tingnan nyo dito, 2.8 watts pa. So pag 10 seconds yan, lilipat. Hindi pa umilaw yung red. Yan, milaw na. So transfer siya mga lods. Balik na dito sa solar. 373 ang gamit sa solar natin. So dalawang repo ang gamit natin dito mga lods. At isang TV na 42 inches. 374 watts ang gamit. Tapos naka-indicate siya sa, yan, makita niyo yung indicator natin. Naka-light na dito sa solar indicator green. So, yan na po mga lods, ang pinaka-basic. Ito ngayon, dumaan po ito sa ITS natin na design. So, ibig sabihin dito mga lods, kapag bumaba po ito sa 12.7, kakato po ito.
So para makita po mga kalods, para makita yung pag nag-cut off po ito sa 12.7, transfer ba siya sa Meralco tapos naka-red lead, naka-red ang pilot light. So ang indicator ko dito is 12.7 ang low voltage disconnect. Isi-setting natin siya sa 12.9 para makita sa mga kalods natin kung paano siya mag-transfer, kung lilipat ba siya sa indicator light natin sa Meralco. So ang gagawin natin, 12.9 po ang battery. So ang LBD 12.9 natin para makita kung transfer ba siya sa Meralco pag nag-low voltage disconnect. Kasi malayo pa, nasa 12.7 pa ang battery. Ang 12.7 pa ang low voltage, tapos ang battery natin nasa 12.9. So i-disconnect. So 12.7 ito, taasan natin para ma-disconnect ito. 13.0. So susubukan natin 13.0. Anong mangyari? O yan po mga lod. Nag-low voltage disconnect, transfer siya sa red. So Meralco, ito wala na, zero na. Bayad tayo doon, naka-Meralco tayo. Tapos, ibalik natin sa 12.7. Ang reconnect natin dito ay kuha lang tayo. O, ibalik natin sa 12.7 para makabalik tayo sa connect mga lods. Kasi tinaasan natin ang low voltage disconnect. So ibaba natin, ibalik natin sa 12.7. 12.7. Oh, 12.7. Kaya naka-reconnect na mga lods. So, counting sa 10 seconds kasi may time limit tayong nilagay. Naka 2.8 watts pa. So, hindi pa umilaw yung power relay. Dito makita oh. So, tingnan natin 10 seconds. Lilipat, ayan, umilaw na. So, balik na siya dito mga lods. So, 367 watts. Solar po, gamit natin dyan mga lods. So, wala tayong bayad dyan. Makikita ba? So, ganoon na po. Pinaka-basic natin na connection. Pag wala po kayo ng ganito, dito po kayo naka-direct. Yung sa akin, pinakita ko lang na dito ako dumaan kasi may power relay protection pa ako dito. So, sa mga kalods natin, kung gusto nyo po itong gayahin, napakadali lang mga lods. Pakiclick dan, iulitin natin. Pakiclick nyo dito mga lods. Kung paano natin ito ginawa ang ganitong ETS. Tapos mga lods, kung ito naman ang gusto nyo na ETS, ay lalagay natin yan. Meron tayong ETS na ganito na ginamit natin nung una. Ganito na ETS, meron din. So, pakiclick din dito mga lods kung gusto nyo ganito na ETS ang gamit. So, mga kalods, hanggang dito lang tayo mga lods. Saka, pag-comment po sa baba, baka sakaling hindi nyo, nalilito po kayo, i-comment nyo lang mga lods kung paano mag-basic tapping na lang doon sa pilot indicator natin sa solar to Meralco. Hanggang sa muli mga lods at maraming salamat po sa panonood.